May isang tahimik na takot na araw-araw na dinadala ng maraming tao, ang takot na hindi maging sapat. Sapat na pera. Sapat na seguridad. Sapat na katatagan para makahinga ng walang bigat sa dibdib. Patuloy ang pagdating ng mga bayarin. Lalong bumibigat ang mga responsibilidad. At gaano man magsumikap ang ilan, pakiramdam nila ay parang tumatakbo lang sila sa isang lugar. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang unos na ito sa pananalapi ay hindi makaapekto sa lahat? Paano kung tatlo lamang na Chinese zodiac ang nakatakdang manatiling hindi tinatablan ng kahirapan, gaano man katindi ang pagsubok? Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagkakatugma, tamang panahon, at isang proteksyong nakaukit ng malalim sa kanilang kapalaran. Sa buong kasaysayan, ang buhay ay umuusad sa mga siklo, may panahon ng pag-unlad, may panahon ng pagkawala, at may panahon ng muling pagbangon. Walang sinuman ang nakaiiwas sa pagbabago. Ngunit hindi lahat ay dumaraan sa pagsubok sa parehong paraan. Sa karunungan ng Chinese zodiac, bawat animal sign ay may sariling ritmo, sariling ugnayan sa oportunidad, sa tamang tiempo, at sa daloy ng pananalapi. May mga palatandaang mas matagal maghirap kapag mahirap ang siklo, habang ang iba na may tila tahimik na umaangat, halos misteryoso, kahit magulo ang mundo sa paligid nila. Ang kahirapan ay hindi laging parusa sa kakulangan ng pagsisikap. Minsan, ito ay simpleng hindi pagkakatugma sa enerhiyang umiiral sa kasalukuyang panahon. At kapag nagbago ang siklo, nagbabago ang lahat. Sa ngayon, may tatlong Chinese zodiac na pumapasok sa isang yugto kung saan ang pagbagsak sa pananalapi ay hindi madaling makalapit sa kanila. Ang kanilang proteksyon ay hindi maingay. Ito ay banayad, estratehiko, at malalim na nakaugat sa kung sino talaga sila. Bakit marami din nahihirapan sa pananalapi? Kung titingin ka sa paligid, may mapapansin kang masakit ngunit totoo, karamihan sa mga tao ay hindi tamad. Maaga silang gumigising. Isinasakripisyo nila ang sariling kaginhawaan. Tahimik nilang dinadala ang mabibigat na responsibilidad. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, marami pa rin ang nananatiling kapos at tila hindi makaabante sa pananalapi. Ang problema ay bihirang kakulangan sa pagsisikap. Mas madalas, ito ay tungkol sa maling tiempo, takot, at mga hindi nakikitang padron na paulit-ulit na nangyayari. Kapag sumisikip ang pera, pumapasok ang tao sa survival mode. Ang mga desisyon ay ginagawa dahil sa takot, hindi dahil sa malinaw na bisyon. Tinatanggap nila ang mga oportunidad na nakakaubos sa kanila. Nanatili sila sa mga sitwasyong pakiramdam ay ligtas, ngunit pumipigil sa paglago. Sinasabi nila ang sa panandali ang ginhawa at hindi sa pangmatagalang paglawak. Sa paglipas ng panahon, nabubuo ang isang siklo, magtrabaho ng mas mabigat, kumita ng kaunti, biglang mawalan at muling magsimula. May emosyonal ding bigat ang paghahambing. Ang panonood sa tagumpay ng iba ay maaaring magdulot ng pagdududa. Ang pagdududa ay nagiging pag-aatubili. Ang pag-aatubili ay humahantong sa mga napalampas na oportunidad. At ang mga napalampas na iyon ay unti-unting bumubuo ng frustrasyon. Ang paghihirap sa pananalapi ay hindi lang tungkol sa mga numero, ito ay tungkol sa enerhiya. Kapag naniniwala ang isang tao na palagi siyang nahuhuli, hindi niya namamalayang kumikilos siya mula sa paniniwalang iyon. Isa pang nakatagong salik ay ang takot sa panganib. Sa mga panahong hindi tiyak ang takbo ng mundo, maraming tao ang umaatras. Iniiwasan nila ang pamumuhunan. Iniiwasan nila ang pagbabago. Iniiwasan nila ang pagpasok sa mga hindi pamilyar na teritoryo. Ngunit ang paglago ay hindi kailanman naninirahan sa loob ng komportable. Ang kayamanan ay bihirang lumawak sa mga lugar na pinaghaharian ng takot. At nariyan din ang mas malalaking siklo, mga pagbabago sa ekonomiya, paggalaw ng merkado, at mga hindi inaasahang krisis. Lahat ay naapektuhan ng mga puwersang ito. Ngunit narito ang kaibahan, habang karamihan ay lumiliit sa panahon ng pagsubok, may ilan na lalo pang lumalawak. Para sa tatlong partikular na Chinese zodiac, ang presyon ay hindi nagdudulot ng panik. Ito ay nagdudulot ng mas malinaw na pagtuon. Kapag ang iba ay natataranta, sila ay nagkakalkula. Kapag ang iba ay nagrereklamo, sila ay nagmamasid. Kapag ang iba ay sumusuko, sila ay tahimik na nag-aayos ng kanilang posisyon. Kaya't ang kahirapan ay hindi madaling kumapit sa kanila. Dahil habang karamihan ay emosyonal na tumutugon sa pagsubok, ang mga zodiac na ito ay estratehikong kumikilos. At ngayon, panahon na upang ihayag ang una. Pagbubunyag ay unang zodiac sign, Yanira.
Ang unang Chinese zodiac na nananatiling hindi tinatablan ng kahirapan ay ang Ox. Sa unang tingin, hindi kapansin-pansin ang Ox. Hindi ito mainay kumilos. Hindi ito naghahabol ng atensyon. Sa katunayan, marami ang minamaliit ang Ox dahil tahimik ang kanyang lakas. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit nahihirapang talunin siya ng kahirapan. Ang Ox ay likas na ginawa para sa pagtitiis. Habang ang iba ay nauubos ang enerhiya sa paghahabol ng mabilisang tagumpay, pinipili ng Ox ang tuloy-tuloy at matatag na pag-usad. Nauunawaan nila ang isang bagay na madalas balewalain ng karamihan, ang kayamanan ay hindi nabubuo sa excitement, ito ay nabubuo sa consistency. Araw-araw, hakbang-hakbang, patuloy na sumusulong ang Ox. Kahit mabagal ang resulta. Kahit walang pumapalakpak para sa kanila. Sa gitna ng unos sa pananalapi, marami ang natataranta. Gumagawa sila ng padalos-dalos na desisyon. Palipat-lipat ng ideya. Ngunit kabaligtaran ang ginagawa ng Ox. Mas lalo silang nagiging disiplinado. Tinatanggal ang hindi kailangang gastusin. Nakatuon sa mga mahalaga. Pinatitibay ang pundasyon imbes na maghanap ng shortcut. Hindi takot ang Ox sa masipag na trabaho. Sa katunayan, doon sila komportable. Habang ang iba ay nagrereklamo sa pressure, pamilyar dito ang Ox. Hindi sila binabasag ng presyon, lalo silang pinatatatag nito. May isa pang makapangyarihang katangian ang Ox, ang kanilang pasensya. Hindi sila umaasa sa biglaang himala. Handa silang magtayo ng dahan-dahan, parang ladrilyo kada ladrilyo. At dahil doon, ang kanilang yaman ay matibay. Maaaring hindi ito mukhang ingrande sa simula, ngunit ito ay solid. Hindi madaling matinag. Isipin mo ang isang Ox sa panahon ng krisis sa pananalapi. Habang ang iba ay nagmamadaling mag-withdraw, magbenta, o sumuko, ang Ox ay tahimik na pinag-aralan ang sitwasyon. Naghihintay. Kumikilos lamang kapag tama na ang sandali. At kapag sila'y gumalaw, may kasiguraduhan. Kaya't ang kahirapan ay hindi kayang ikulong ang Ox ng matagal. Kahit makaranas sila ng pansamantalang pagbagsak, lagi silang bumabangon ng mas matatag. Ang kanilang disiplina ang kanilang panangga. Ang kanilang pasensya ang kanilang proteksyon. Kung ikaw ay isang Ox, unawain mo ito, ang lakas mo ay hindi kailanman nakasalalay sa bilis. Ito ay laging nasa katatagan. At ang katatagan ang siyang nakaliligtas sa bawat bagyo. Ngayon, lumipat naman tayo sa ikalawang sign, isang enerhiyang ibang-iba, ngunit kasing lakas. Pagbubunyag si ikalawang zodiac sign, Yanhe Dragon. Ang ikalawang Chinese zodiac na tumatangging maging bihag ng kahirapan ay ang dragon. Hindi tulad ng matatag at grounded na Ox, ang dragon ay nagdadala ng ibang uri ng kapangyarihan. Siya ay matapang, may malawak na pananaw, at likas na nakahanay sa paglawak at pag-angat. Kung saan ang iba ay nakakakita ng limitasyon, ang dragon ay nakakakita ng posibilidad. Kung saan ang iba ay nakakakita ng krisis, ang dragon ay nakakakita ng pagbabago. Hindi maliit mag-isip ang dragon. Kahit sa gitna ng mahihirap na panahon, nakatuon pa rin ang isip niya sa paglago. Ito ang malinaw na kaibahan niya sa nakararami. Habang ang iba ay pinapaliit ang kanilang mga pangarap kapag sumisikip ang pera, lalo namang pinalalawak ng dragon ang kanyang pananaw. Nagtatanong siya ng mas malalaking tanong. Naghahanap ng mas malalaking oportunidad. Hindi niya tinatanggap ang survival bilang panghabang buhay na estado. May kakaibang magnetismo rin ang presensya ng dragon. Nahihila ang mga tao sa kanyang kumpiyansa. Nahihikayat ang mga oportunidad sa kanyang tapang. Kapag nagsasara ang mga pinto para sa iba, tila may panibagong pintong bumubukas para sa dragon. Maaaring hindi agad ito halata, ngunit lumilitaw ito sa tamang sandali. Hindi madaling kontrolin ng kahirapan ang dragon dahil hindi siya pinaghaharian ng takot. Nakakaramdam siya ng pressure tulad ng iba. Nakakaranas din siya ng mga setback. Ngunit hindi niya ginagawang identidad ang paghihirap. Para sa kanya, ito ay hamon at ang mga hamon ang siyang nagpapaliyab sa kanyang apoy. Sa panahon ng kawalang katiyakan sa ekonomiya, maraming tao ang natitigil. Ang dragon ay kumikilos. Naglulunsad siya ng mga ideya. Nagsisimula ng mga proyekto. Nakikipagnegosasyon. At kung kinakailangan, kaya niyang baguhin ang sarili. Ang kanyang kakayahang mag-adjust ay makapangyarihan dahil ito ay pinapagana ng paniniwala. Buong puso siyang naniniwala na siya ay nakalaan para sa mas malaki,
at ang paniniwalang iyon ang humuhubog sa kanyang mga desisyon. Isipin ang isang dragon na humaharap sa pagkalugi. Sa halip na emosyonal na bumagsak, siya ay nagsusuri. Sa halip na sisihin ang sitwasyon, naghahanap siya ng pagkakataong mapakinabangan ito. Sa halip na magtago, inilalagay niya ang sarili sa lugar kung saan susunod na dadaloy ang oportunidad. Dito umuunlad ang dragon sa gitna ng pagbabago. Kapag nagbago ang mundo, nagbabago rin siya at madalas, mas mabilis pa kaysa sa iba. Kaya't ang kahirapan ay nahihirapang kumapit sa dragon. Dahil kahit siya ay madapa, babangon siya ng may mas malakas na puwersa. Kung ikaw ay isang dragon, ang iyong proteksyon ay nasa iyong tapang. Ang iyong kayamanan ay lumalago sa tuwing pinipili mong magpalawak habang ang iba ay umaatras. Ngayon, ang ikatlong sign ay may dalang ibang uri ng lakas, mas tahimik kaysa sa dragon, ngunit kasing hindi mapipigilan. Pagbubunyag sa ikatlong zodiac sign, yan ni Reo. Ang ikatlong Chinese zodiac na hindi madaling madaig ng kahirapan ay ang rat. Maaaring magulat ang ilan dito. Ang rat ay hindi laging nakikita bilang pinakamatibay o pinakamatapang na sign, wala itong mabigat na pagtitiis ng ox, ni ang nagliliyab na presensya ng dragon. Ngunit ang taglay ng rat ay isang kapangyarihang kasing lakas, talino, instinct, at estratehikong paraan ng pag-survive. Ang rat ay mapagmasid. Sobra. Habang ang iba ay nakatuon lamang sa nakikita, pinag-aralan ng rat ang mga nakatago. Napapansin niya ang maliliit na pagbabago sa kilos ng tao, sa galaw ng merkado, sa mga uso. Nararamdaman niya ang mga paglipat ng enerhiya bago pa ito maging malinaw sa lahat. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kalamangan na kadalasan ay napapansin na lamang ng iba kapag huli na ang lahat. Kapag sumisikip ang pera, hindi natataranta ang rat. Siya ay nagkakalkula. Alam niya kung paano palawigin ang limitadong resources. Alam niya kung paano makakita ng oportunidad sa mga hindi inaasahang lugar. Alam niya kung paano bumuo ng koneksyon na kalaunan ay nagiging tulay sa pananalapi. Kahit sa gitna ng kakulangan, ang isip ng rat ay laging 3 hakbang sa unahan. Isa sa pinakamalakas na katangian ng rat ay ang kakayahang mag-adjust. Kapag may isang pinagkukunan ng kita na nagsara, agad siyang naghahanap ng iba. Kapag pumalya ang isang plano, gumagawa siya ng panibago. Hindi siya hinahadlangan ng ego para magsimula muli sa maliit. At dahil hindi siya takot magsimula sa maliit, madalas ay doon siya nakapagtatayo ng isang bagay na malaki. Isipin ang isang rat sa gitna ng kaguluhan sa pananalapi. Habang ang iba ay nilalamon ng takot, tahimik siyang nag-adjust. Binabawasan ang panganib. Pinapalawak ang kamalayan. Maingat kumilos ngunit epektibo. Maaaring hindi niya ipakita ang kanyang mga plano, ngunit sa likod ng lahat, may binubuo siya. Hindi madaling ikulong ng kahirapan ang rat dahil tumatanggi siyang manatiling nakatigil. Siya ay madiskarte. Mabilis mag-isip. At higit sa lahat, nagtitiwala siya sa kanyang instinct. Kahit makaranas man ng pagkawala ang rat, bihira itong maging permanente. Mas mabilis siyang nakakabangon kaysa sa karamihan dahil inaasahan na niya ang posibilidad ng pagbagsak. Kung ikaw ay isang rat, tandaan mo ito, ang iyong proteksyon ay nasa iyong isipan. Ang iyong talino ang iyong panangga. Ang iyong estratehiya ang iyong daan palabas sa anumang bagyo sa pananalapi. At ngayon, may isang huling bagay kang dapat malaman, ang mga palatandaang maaaring ang pera ay papalapit na sa iyo. Elay palatandaan inay vene, pera lay papalapit ne lay. Bago maging malinaw at nakikita ang kayamanan, madalas ay nagpapadala muna ito ng mga senyales. Para sa ox, dragon, at rat, ang proteksyon sa pananalapi ay hindi laging dumarating ng dramatiko. Minsan, nagsisimula ito sa katahimikan, sa maliliit na pagbabago na madaling baliwalain kung hindi ka mapagmatsyag. Maaaring mapansin mo ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na panalo. Isang hindi inaasahang oportunidad. Isang bayad na matagal na naantala ngunit sa wakas ay dumating. Isang simpleng usapan na nauwi sa bagong ideya. Sa unang tingin, tila pangkaraniwan lamang ang mga sandaling ito. Ngunit hindi sila basta-basta nangyayari. Mga palatandaan sila na may gumagalaw. Isa pang senyales ay ang pagbabago sa iyong pag-isip. Mas nagiging malinaw ang pananaw mo tungkol sa pera. Mas hindi ka na emosyonal sa pagdedesisyon sa pananalapi. Sa halip na kumilos mula sa takot, natututo kang huminto. Magplano. Kumilos ng may intensyon.
Ang ganitong kalmadong kumpiyansa ay madalas unang indikasyon na hindi ka na nabubuhay sa survival mode. Maaari mo ring maramdaman ang malakas na pagtulak mula sa loob upang i-upgrade ang isang aspeto ng iyong buhay, ang iyong kakayahan, ang iyong network, o ang iyong mga nakasanayan. Ang udyok na iyon ay hindi aksidente. Ito ay paghahanda. Kapag papalapit ang pera, sinusubok muna nito ang iyong kahandaan bago nito lubusang ipakita ang sarili. Kung nararanasan mo ang mga banayad na pagbabagong ito, unawain mo ito, may mga bagay na tahimik na nagkakatugma sa likod ng mga eksena. Pangwakas inay mensahe panandang pandagdag panawagan si aksyon. Makapangyarihan ang kahirapan, ngunit hindi ito permanente. Marami ang naapektuhan nito, ngunit hindi nito kayang kontrolin ang lahat. Ang ox ay nakaliligtas dahil sa disiplina. Ang dragon ay umaangat dahil sa tapang. Ang rat ay nakakawala dahil sa talino. Bawat isa sa mga sign na ito ay may dalang kakaibang proteksyon. Hindi maingay. Hindi marangya. Ngunit totoo. Kung kabilang ka sa isa sa tatlong Chinese zodiac na ito ang paalala para sa iyo, ang iyong pagsubok ay hindi ang iyong pagkakakilanlan. Ang kasalukuyang sitwasyon mo ay hindi ang iyong huling hantungan. Ikaw ay binuo na may lakas na lalo pang nagigising kapag may pressure. At kahit hindi ka kabilang sa tatlong ito, tandaan mo, ang kamalayan ay kayang baguhin ang resulta. Ang estratehiya ay kayang baguhin ang direksyon. Ang paniniwala ay kayang baguhin ang kilos. I-comment mo sa ibaba ang iyong Chinese zodiac sign. I-claim mo ang iyong proteksyon sa pananalapi. At ihanda ang sarili, dahil kapag nagtagpo ang tamang pagkakatugma at kahandaan, nawawalan ng kapangyarihan ang kahirapan upang manatili. Pangwakas yan ay pagminilay, bakit lianhi tatlong egil ay hindi mananatiling hikahos. May mas malalim na ugnayan sa pagitan ng ox, dragon, at rat. Sa ibabaw, tila magkakaiba silang personalidad. Ang isa ay matatag at mapagpasensya. Ang isa ay matapang at palawak ang pananaw. Ang isa ay madiskarte at mapagmasid. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pagkakaibang iyon ay isang katotohanan, hindi sila sumusuko sa sitwasyon. Nagiging permanente ang kahirapan kapag tinanggap ito ng isang tao bilang kanyang identidad. Kapag ang pagsubok ay naging kahulugan na ng sarili. Kapag nasasabi na niya, ganito na lang talaga ang buhay ko. Ngunit ang tatlong sign na ito ay tumatangging gawin ang ganitong panloob na pagsuko. Ang ox ay tumatangging sumuko. Ang dragon ay tumatangging lumiit. Ang rat ay tumatangging maging hindi handa. At ang pagtangging iyon ang nagbabago ng lahat. Kapag tumataas ang presyon sa pananalapi, karamihan ay emosyonal na tumutugon. Nagdududa sa sarili. Paulit-ulit na kinukwestiyon ang mga desisyon. Natitigil o kaya'y nagmamadali ng hindi nag-isip. Ngunit iba ang tugon ng mga sign na ito. Kontrolado. Kalkulado. May intensyon. Dinodoble ng ox ang disiplina. Dinodoble ng dragon ang bisyon. Dinodoble ng rat ang estratehiya. Kaya't hindi sila kayang panatilihing mababa ng kahirapan ng matagal. Maaaring dumaan ito. Maaaring subukin sila. Maaaring pansamantalang pabagalin. Ngunit hindi ito kayang kumapit ng permanente dahil ang likas nilang pagkatao ay laging nagtutulak sa kanila patungo sa pagbangon. Kung kabilang ka sa isa sa mga sign na ito, unawain mo ng malinaw, ang lakas mo ay sadyang hinubog para sa mahihirap na siklo. Ang bigat na nararamdaman mo ngayon ay hindi parusa, ito ay presyong humuhubog ng tibay. At ang tibay ang lumilikha ng katatagan sa pananalapi sa paglipas ng panahon. Ang kayamanan ay hindi palaging tungkol sa mabilisang pera. Ito ay tungkol sa tuloy-tuloy at napapanatiling pag-usad. At ang tatlong sign na ito ay marunong lumikha nito. Ang tanong ngayon ay hindi kung may proteksyon ba. Ang tanong ay, handa ka bang gamitin ito?